Okay, good day ulit sa inyo mga sir. So meron tayo ngayong Lenovo IdeaPad Slim 3. Ang problema nito ay yung hinge niya. So humiwalay na yung screen niya dun sa yung top yung nasa may screen dun sa kanyang katawan. Yan yung ayusin natin ngayon. I-disassemble muna natin yung palm rest dun sa may panel, sa may screen side para maayos natin to. So dahan-dahan lang dito para hindi natin masira yung hinge niya, lalo hindi natin mabasag pati yung screen kasi alanganin na yung pwesto niya. Common issue to ng Lenovo na mga plastic ang gawa, pati mga Acer at HP, basta plastic yung casing, yan common yan. So disconnect nyo muna ang battery bago nyo galawin tong mga pyesa sa loob para safe tayo. Wag kayong magtatanggal dyan ng hindi nakadisconnect yung battery. So ayan, nakuha na natin yung palm rest. Ang next natin dito ay yung screen. Kailangan natin i-secure itong cover, hinge cover. Yan, malamang may putol na rin to. Mga screw pa na tatlo, so yan, tanggalin muna natin. Tapos saka natin to iaangat. So dahan-dahan lang, baka mabend yung plastic, yung bezel natin, at baka maputol. Ayan, pagkatanggal niyan, hindi ko na inaalis yung LCD dun sa pinaka-cover niya kasi baka lalo tayo magka-problema. Pero ito, test ko muna kung buo yung screen. Kung buo siya, edi yan, buo nga. So wala tayong problema kasi kung may issue yan, sasabihin muna natin sa client na may issue na yung screen niya. So yan, this time itutuloy na natin. Ang ginagamit ko nga pala dito ay epoxy. So ito yung natanggal. Yung epoxy natin ay yung ANB na tinitimpla. Yun yung ikakabit natin dito. Lalagyan ko na rin tong left side kasi malamang malapit na rin mabasag yan para sabay na. Yung right side ay putol na, yung left side ay malapit na. Kaya isasabay na rin natin gawin para hindi na matulad dun sa kanan. Ito, ititimplahin ko na yung ANB na epoxy natin. So 1:1 lang yung ratio. Bahala na kayong tumimpla kung gusto nyo gayahin. Ito kasi yung ginagamit ko. Yung curing time nga lang nito medyo matagal, mga ilang oras, or talagang ang sinasabi ko sa client ay pagpabukas na para mas effective kasi matagal yung matuyo, unlike yung sa ginagamit ng iba na mabilis matuyo. Yung sa akin kasi matagal. So mimix lang natin to, mekos lang natin yan. Tapos yun yung ititimpla na ipapahid natin sa mga may crack na
portion ng ating hinge. Iiwasan nyo lang malagyan yung screen kasi pag natuyo ang hirap ng alisin yan. So itong left side, pine-prevent lang natin na matulad sa kanya. Kaya nilagyan na rin natin. Tapos screw lang natin yan. Hindi na natin yan ganong gagalawin. Itong right side ang pinaka maraming damage. Tsaka nawawala na yung mga screw nya. Kapag ganyang nawawala na, pati ibabaw ini-epoxy ko na. Kasi wala na akong walang pang lock sa kanya. Kaya pati ibabaw nilalagyan ko na para magsama yung ilalim at ibabaw. Pag natuyo, medyo matigas na yung kalalabasan niya. So after nito, meron akong clamp na ginagamit para madikit talaga. Tapos bukas ko na yan tatanggalin. Pwede nyo naman i-set aside, kaya lang baka hindi siya mag-stick, yung hindi kapit na kapit. So ito, hinanapan ko muna ng screw kahit hindi sariling kanya para lang may pang-lock tayo dun sa ibabaw niya. Ayan. Yung ginagawa ko dito, lalapat ko na yung vessel kasi yung right side nabali na yung bakal niya. Ngayon pag natuyo siya nang wala sa alignment, hindi mo na mai-shoot itong vessel na to. Matigas na siya, hindi mo na maisasakto, hindi na magpipit. Kaya habang basa pa, yan, i-shoot nyo na lang. Kapag naipit nyo na, na-align na, yan, saka ko yan iipitin ng clamp. Hindi na natin napakita pero may clamp yan. Tapos, ayan, after 1 day nga, matigas na siya. Okay, testingin na natin kung magpa-power on muna or magdi-display pa. Kabit ko lang yung screen. Kung laging mauunang ikabit yung flex ng screen bago ang battery, hindi pwedeng mauna yung battery bago yung flex. So ito yung pan niya, nililinis ko na rin kasi masyado nang makapal yung gabok. So wala siya sa usapan, hindi siya part ng cleaning, pero gawin na natin dahil bukas na rin naman yung unit. So ayan, kita nyo naman yung changes niya, no? Maitim yung ano kanina, ngayon kita na yung white. Okay, power on natin. Tapos itetest natin kung
sturdy na, matigas na, hindi na siya mababali. Okay, ipit lang natin, and then ayan, subukan na natin kung okay. So ayan, success naman, matibay na siya. So ganun lang paggawa ng hinge problem. Bye bye.